Welcome to the first episode of Hyundai Talks, Auto Kwentuhan, Kwentong Hyundai. So, right now, our two guests are Don Santiago and Jesron Pamulaklakin. Hi, everyone. So, what do we expect and ano nga ba yung bakit namin ginagawa tong podcast? So, basically, to learn and ma-feature namin sa inyo bawat unit, bawat episode. So, today, we're going to tackle yung Hyundai Elantra. So, quick background lang. For the Hyundai Elantra, yung first gen was released 1990. Tapos yung latest model namin is already considered the 7th gen. So, it was produced at Ulsan, South Korea. Tama. O, 90 siya unang nilabas din sa Pilipinas. O parang kung di ako nagkakamali, pre, yung Elantrang yan, yun yung hatchback na two-door lang. Yung nagsimula yan eh. Oo, tama. Yung parang medyo bilugan na coupe, di ba? Parang yun yung ano eh. Yun yung Elantra dati na bagong labas. Medyo bilugan. Oo, medyo bilugan yun. Tapos medyo lumahinga uli. Medyo naging boxy yan ang sumunod eh. Oo, tapos Parang pang-executive. Kasi nag-evolve siya, naging halos parang full-size sedan. Yan, tama. Naging 4 doors na siya. Yes. Full-size sedan. Tapos parang ginawa ng Hyundai, ginawa nila mas comfy yung Elantra. Actually, sumikat talaga yung Elantra parang way back 2012 yata, 2010, di ba? Yung talaga sumikat siya sa Pilipinas. Yung Elantra. Yung wide body Yung niya. release nila noong 2012. Yung wide body. Wide body na Elantra. So, siguro naman na drive nyo na yung Elantra. Kahit yung previews. Oo, na-drive ko na. Oh, actually, ginagamit natin dito sa office kasi is the Elantra 2017. So, Siya yung 6th. 6th generation. Yes. 6th generation yon, yung kulay blue. Ayan. Nasa tabi natin dyan. Nandiyan kung makikita ninyo. Ayan siya. So, very reliable naman yung Elantra natin dito. Hindi masyado pagawain. Exact. Ang in-improve nila dyan yung legroom. Oh, really leg. Simula doon sa simulang unang Elantra, tapos yung ngayon. Ang laki nung improve ng legroom. Oh, plus the power, di ba? Kaya nga sinasabi Tsaka nyo siya. yung fuel efficient, Yan. kasi meron ng hybrid ngayon na Elantra. Tama. So, anong first impression nyo na test drive nyo yung Elantra? Comfort. Comfort, fuel efficient, yun yung... Ano bang Elantra yan? Yung bago yan? Kahit anong Elantra. Hindi. Yun nga. Para ano siya kasi, underrated yung Elantra eh. Against the competitors. Against competitors. Parang ang dating eh, hindi masyado Para siyang napapansin. kumbaga sa basketball, para siyang black horse. Hindi mo siya ma-predict. Yun, tama. So ako, yung first time ko na-drive yung Elantra natin dito, yun. Surprise din ako kasi malakas pala yung makina. Plus matipid siya. So for 1 point, ano yung makina niya? 1.6, di ba? Matulin siya, 1.6 matulin siya. Plus fuel efficient. So, anong key features na nagustuhan mo sa Elantra? Ako ang key features na gustuhan ko doon, yung hybrid nila. Yung naglabas sila na hybrid. So, yun sa bago. Bago na pinag-usapan natin. Kasi unang-una, mas naging fuel efficient yung Elantra natin. Design na nakita nyo naman, naka shark nose grill. Yung Elantra natin na bago. Siguro kaya... Tsaka yung hybrid kasi, perfect siya doon sa traffic sa EDSA. Lalo dito within the Metro Manila. Huwag na tayo lumayo, Las Piñas na lang. No. Yung traffic sa Las Piñas. So, mas in-improve pa nila. Especially the legroom, power, Design ng unit. Medyo sporty na yung itsura na yun. So, kung i-compare nyo siya sa dati. Yung dati conservative yung itsura ng design. Ngayon, medyo loose na yung design. Medyo sporty your look na siya, yet elegante. Kumbaga hindi na siya pang matanda. Pero mas maganda na kung mayroon tayong guest na Elantra user. Yes, so... Para mapatunayan natin sa kanya, tanungin natin siya. Kasi ito yung Elantra user na. Asa Elantra user? Kaming ano to? May dala ng gupon sarili Dito na sa ano. Dito. So, DC, bakit mo nga pala pinili yung Hyundai Elantra? Again,
I'm previous owner of 2017 yung Elantra. Napili ko kasi ang Elantra, bigger size na sedan. And speaking of the suspension, magandang Elantra. And although the power output niya, okay siya. Yan napili ko kasi yung legroom, headroom, maluwag. So I'm a 6-footer. Happy naman ako sa legroom and headroom. So, kamusta naman siya pang araw-araw na biyahe? O ginagamit mo ba siya pang araw-araw? Actually, matipid siya sa gasolina ngayon. Mga ilang beses mo siya ginagamit ba sa isang linggo? Sabi ko malakas. Hindi ngayon kasi matipid kasi nasa parking lang. Pwede. Hindi. Actually, nakatira ako sa Gentry. So, pasok sa office, almost 1 hour. Kasi sana pa ako nag-work. Yung 500 ko kaya naman ng 2 days. Yes, yun naman ang sa Elantra. Yeah, kasi- medyo malakas na gas, may traffic din kasi. Matipid sa highway ang Oo. Hindi. Sa highway kasi siya actually manual kasi yung sa akin. Di actually, auto mo kasi, nakaset up. Bakit? lower. Malaking gulong. Lower. Naka-down pipe. Ano pa ba? Ano pa mga setup mo? Kaya ano siya eh. Baba, lower. Lower. So, di ba gumagamit ka na ng 6th gen na Elantra? Nasubukan mo na bang i-drive yung bago, yung 7th gen? Oo, na-try ko siyang na-drive nung autofocus sa MOA. Test drive ako ng premium na hybrid. Hybrid. Naramdaman ko, inggit. Ganda kasi. Bakit? Yung power output niya, grabe. Oh, iba na. Oo, malakas. Tapos yung mga specs niya, grabe. Iwan yung Elantra ko dun sa mga specs. Although yung suspensions, maganda na suspensions. Yung looks niya, mas maganda kaysa sa previous Elantra. sporty look na. Oo, yung haba din. Then meron din kasi akong client na nag-test ride ng N-line. N talaga. From the power output, promise ang lakas ng N. Medyo matagtag lang siya since... Ano ba yun? N yan o N line? N. Ah, N na. Since 2.0. since Ayun yung pantapat sa Civic na So, talaga yung power niya, talaga malakas. 276 horsepower. Oo, malakas yun, malakas. Saka yung torque niya, medyo matagtag lang since sports car siya. Expected mo na yun sa mga makakaintindihan yung mga car enthusiasts, yung makakaintindihan. So, ano masasabi mo sa bago nating Elantra? Maganda siya, promise. Isa sa gusto ko. Yung looks niya, parang short type. Medyo, Shark nose grip. siya eh. Medyo parang galit, medyo pagka inayos mo, Ano siya? pinentapan mo, Hindi na siya conservative look. Oo, medyo aggressive tignan. Aggressive na yung Power output, okay siya. Yung power niya, kumbaga yung lakas ng engine niya, okay siya. Hindi naman siya underpower. Yung hatak. Oo, okay siya. Suspension, parang katulad din ng suspension ng Elantra ko, okay din. Wala akong masabi. So, sa dalawang guest ko, so either sa inyo yung pwede sumagot. Kung may isang feature ng Elantra na feeling mo talagang game changer para sa Pinoy drivers, ano yun at bakit? Ako na sasagot pa rin. Okay. Yung Elantra na hybrid natin. Ano siya, matinding game changer siya sa market. Okay. Kasi unang-una, mas fuel efficient siya. Tapos yung looks niya, sport look. Tapos yung syempre, yung legroom natin, ganda, yung interior, maganda. Tapos yung pagiging HEV niya, sakto sa traffic dito sa Pilipinas. Oo, saka yung pinaka-big deal dun yung ZF coding. Tsaka accepted sa coding, tsaka yung mahal ng gasolina. Yeah, maganda rin naman sa HEV natin, hindi siya plug-in. Oo. So, self-charging siya. Self-regenerative. Oh, so, Triangular hybrid. Yeah. gamit ka na ng gamit, pagas ka na ng pagas. Diba? So, Ang alam ko, ano yan eh, parang nakibasa ko sa internet na 25 km per day. Yeah. Yung hybrid na. so 25 kilometers per liter. Oh, haba na yun. mahaba yun. Parang scooter nila yun. Yung fuel tank na is 45 liters. Wala, mga 1,100 Yung full tank, yes. na yun, kilometers. Doon pa lang, sulit ka na doon. So, anong pinaka-pogi o pinaka-astig na feature ng Elantra para sa inyo? Feature sa akin, yung lane keeping assist eh. Oo, Pi- kasi nag-autopilot, di ba? Autopilot siya. Sa bagay, oh. Actually, maraming feature ng Elantra, di ba? Nandun yung wala. ada sa sinasabi. Oo, saka pinaka So, safety dyan, feature yung niya. pinaka gusto ko dyan na safety features, yung yung forward collision avoidance. Ah. Wala po akong bumangga dun eh.
Pero galing ka dapat sa high speed para ma-activate. Oo, Hindi siya na-activate sa mababa. Hindi, at least doon, 80%, malabo ang bumangga. I-alert ka na. Hindi siya mag-full stop. Oo, alert ka. Alert lang, magbe-break lang ng konti for 2 seconds to alert you na mayroon kang babangge. Yun, malaking bagay na yun. Safety features. So, di ba sabi mo ikaw lang naka-Elantra sa tropa mo? So, paano mo siya ipapasubok para magustuhan din nila yung Elantra? Kaya para ma-encourage ko sila, yung leg room, yung luwag. Yun. Oo, sangayon ako sa'yo. Sa luwag yun. Yun ang encourage ko doon. So, Jess and Don, anong tips nyo sa mga first-time buyers if ever na bibili ng Elantra? Or ng Hyundai, parang. Or kahit anong Hyundai? Oo. Parang ako naman, personally, mahilig before ako sa mga Japanese car. So right now, honestly, puro naka Hyundai cars ako. From van hanggang paliit na sasakyan. Ginagamit ko. So parang kung isipin mo ang Starex, di ba? Parang ang tagal niya na sa market 2008, 2007. Actually, May ano pa nga, important. yung isa pa, yung bilugan pa niya, yung SBX niya, di ba? So kilalang ang Hyundai before sa mga van. So mapapansin mo na reliable siya talaga. So sa diesel, especially sa mga diesel engine, CRDI. magandang CRDI niya, VGT, yan. Diyan sumikat ang VGT Hindi sumikat ang Hyundai. ang Hyundai, sa CRDI VGT. So yun. So masasuggest ko subukan ninyo yung Hyundai kasi hindi naman siya tawag dito, malayo sa mga Japanese car. Hindi para comparable Warranty siya. wise, maganda warranty. Warranty, malaki warranty ng Hyundai, di ba? 5 years, 5 years. 200,000 kilometers. So, sa palagay mo, Jess, ano yung, di ba, sabi nga nila, iba pa rin kapag Japanese car. Paano mo naman ipa-front sa mga tao yung Korean brand? Sa Korean kaya, pinumpopot natin sa tao lagi yung ating riding. Iba talaga yung comfort pag nakadrive ka ng Hyundai. Kung compare mo doon sa ibang brand. Sa legroom pa lang, ang laki na ng lamang Kasi yung style ni Hyundai, malalim yung flooring. Kaya yung legroom natin, mas malaki. Kaya pag nakasakay ko sa ibang brand, Pati headroom. hindi na ako magbabanggit, medyo mataas yung paa mo. Kasi yung flooring nila, Mataas. So, ano yung suggested dealerships nyo at saka yung mga existing promos? Kung wala pa nga. Siyempre Hyundai alam. Alam mo bakit? Ito lang makakita ng ng N-series na Elantra Oo. Kami lang accredited na may N-series Elantra. Tsaka si Hyundai Alaba, naging dealer of the year. Yan. Yan. Global. Yan. Sa Pilipinas, Global. Global yan. Hyundai Alabang. Alaba. So hindi lang nandito yung mga N-line natin, di ba? Nandito yung Ioniq natin. Meron din tayo truck and buses din, di ba? Pagmamalaki yung showroom natin. Oo, itong one of the Isa sa pinakamalaking showroom. Flagship showroom sa Metro Manila. Pasyal ka sa ibang Hyundai dealer, yung siya ganitong kalaki. Oo. So, maraming salamat mga ka-auto. Huwag kalimutang i-follow kami para sa iba pang car kwentuhan. So, thank you again, Don and DC and Jesron, for guesting sa first episode ng Hyundai Talks. Hyundai Talks. Bye!